Naimbag nga Aldaw, good afternoon po sa inyong lahat and good afternoon sa iyo, Congresswoman Migs. Welcome back. It's good to be back. Maayong udto. Yun naman yung Bisaya namin for good noon, di ba? Yung sa inyo kanina. Naimbag nga Aldaw. Aldaw pagka noon time. Kumusta ang bakasyon nyo dyan sa Kongreso? Well, hindi naman talaga siya bakasyon kasi 'di ba Break, sorry. pag hindi ka pag hindi ka nagse-session, syempre pupunta ka dapat sa constituents mo. So, meron mga ikot-ikot, mga programa, yung usual na dapat ginagawa ng mga elected officials, right? Oo. Alright. At syempre gusto namin tanungin ang inyong opinion tungkol sa mga ilang balita no, mula dyan sa inyo dyan sa Kongreso. Itong latest nga, Attorney Migs, na biktima maging mismo ang ating Pangulo, si President Ferdinand R. Marcos Jr. ng deepfake videos. Ano ang hakbang na ginagawa ng Kamara para labanan ang deepfake video na ito? Baka hindi ito ang panghuli. Well, with technology now, diba, hindi naman ito bago. Itong deepfake na to, it's been going on internationally. Yes. Kahit nga si Taylor Swift, diba, That's true. nangyari yon. At nakakatakot na ang mismong presidente natin. Ganito yung nangyari. And it's a national security thing na pinag-uusapan sa Kongreso ngayon. Titingnan niya ng Committee on ICT, Information Communications Technology, kung anong pwede natin gawin. Is it through legislation? Is it yung pag-iimbestiga? Kailangan mag-hand in hand, hindi lang ang Kongreso dito, but also the DICT, ang ating mga government agency. So ngayon pinag-uusapan to. Tinitingnan po ng mga congressmen kung kailangan ng legislation for deepfake talaga or as a whole, and titingnan natin paano ba natin bibigyan ng teeth, kumbaga, ang ating Cybercrime Prevention Act dahil umuunlad, kumbaga, di ba, nag-i-enhance ang teknolohiya ngayon. That's at right. Nagkakaroon ng mga ganitong aspeto, nakakatakot. Actually, that's true. Kasi yung una sinasabi nila, yung Pangulo, nagamit na nga before, pero parang light-hearted lang yung mga videos na to. Hindi yung katulad nito na nananawagan sa war, Yes. diba? At Parang saka gamit ang inciting na. inciting. Oo. So baka pwedeng inciting to, may ganun bang... Siyempre, ganun na yes. batas? But then, yun nga, sino bang gumawa? So, di ba, kailangan natin malaman kung sino nang gumawa nito para may mahahabol tayo. But this is the scary thing. Sa ganitong aspeto, ganito yung mga sinasabi, nagiging national security issue siya. Yes. Mabigat siya that we should not just let this pass. Kaya, tinitingnan po yan ng committee. And, syempre, in aid of legislation, para makita natin ano yung pwede natin magawang mga batas to ensure, kung hindi man prevent, mahabol ang mga gumagawa ng ganitong nakakatakot na mga bagay. Sabi ng mga sources natin, Attorney Migs, ay natukoy na daw ang gumawa nito at nandito lang daw sa bansa. So pag ganyan, dapat masampulan itong taong to na may pagka-KSP ata daw. So I mean, hindi naman ata intensyon or of course this is not official. Yes. These are just from some sources. Yes. But we're saying that madali po kayong matukoy. Yes. Yes. Hindi naman din tayo na papabaya sa ating mga experts tayo na may matatalino, magagaling dyan. But of course, huwag natin pangunahan. Diba? Yes, so that's true. let's see what will happen at kung anong makikita sa mga investigasyon in the next few days. Alright, ano naman ang magiging papel dito rin sa isa pang mainit na balita? Ang umano'y gentleman's agreement ng Duterte administration at China, ano naman ang magiging papel ng Kamara rin tungkol dito? Well, diba may resolution naman po na na-file na titingnan kung ano ba talaga to. There are allegations, of course. Again, huwag natin pangunahan kasi we have to stick to facts. Kung ano ba talaga nangyari, ano pinag-usapan, kung meron ba talagang pinag-usapan na agreement. So, right now, yung resolution, na-refer yan sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules, yung magdedetermine kung anong committee, saang committee sa Kongreso, ito mahuhulog para magkaroon ng discussion. At ang membro ng Kongreso dun sa committee na yon ang magde-decide kung sino ba ang imbitahan para malaman ano ba talaga. So, titingnan to mga bagay-bagay nito. Kasi mainit to diba? Yes, at there's saka a lot of allegations. iba-ibang versions Yes. nitong sinasabing gentleman's agreement na hindi mamatay-matay na dininay na So, pag ganyan, but let's say, kunyari lang, ang scenario ay may ebidensya at meron ng gentleman's agreement, kunyari lang po, pwede ba nating makasuhan? Titingnan natin kung ano makitang Anong ebidensya. kaso kung sakali?
it depends on, di ba, marami pwede. Anong ebidensya? Pwede rin yung isang aspeto na, kunwari, Oo. may ganun nga. Ano yung aksyon? Inaksyonan ba? So, maraming mga aspeto na hindi natin pwedeng pangunahan. But titingnan itong maigi. May resolution. I-refer to sa proper committee. And tingnan natin. Let's leave it to the wisdom of the elected congressmen. Yes, maraming salamat sa mga update mo, Attorney Migs.